Okay, October 17, Tuesday, 2023 daily episode 1921, 1922, and 1923. So maraming salamat po sa lahat na sumali sa live ko at sana dumami pa yung mga taong pwede kong matulungan at doon sa mga rituals na natupad at nagkaroon na ng tawag nito, kasaganaan. Maraming salamat at congratulations din po sa inyo lahat. At ito na, una. Ay, inner knowing agad. Pangalawa, friend. Pangatlo, mastery. Okay. So, hindi naman masyadong masama yung message ni universe ngayon, no? Sinasabi lang dito na konting ingat, doble, triple kang mag-observe sa mga kaibigan mo dahil sila yung lagi na nakakaalam kung ano at sino ka, no? May mga bagay na pwede nilang sabihin sa harap mo, pwede rin hindi. At saka kung sakali, ito yung mga tao na kalimitan kapag matagal mo nang kasama, kababata mo, sila yung mga kaibigan na masakit magsalita. Sila yung mga tao na talagang iuuntog ka sa bato or sa wall para magising sa katotohanan. Yung kaibigan kasi, hindi lang literal na kaibigan mo, kaklase mo, kundi pwede rin na maging kapatid mo, magulang mo, tinuturing mong kaibigan na pinagkakatiwalaan mo ng mga sikreto mo sa buhay, no? So ngayon, sinasabi dito ni universe na ito yun, no? Kailangan mong ma-master din yung ugali nila. At wala naman kasing mahirap sa buhay ng tao kung namumuhay ka sa katotohanan. Ito yung tanggap mo kung ano ang meron ka at tanggap mo rin kung ano yung meron ng iba. Hindi pwede na kesyo yung isa may magandang gamit or gadget, maghahanap ka rin ng paraan para magkaroon ka din ng magandang gamit at gadget. Huwag ganon. Kasi yun yung dahilan ng inggit. Ito yung tao na masaya kapag nakikita kang matagumpay. Malungkot kapag nakikita kang nasasaktan ka. At ito yung tao na gagawa ng paraan beyond sa expectation mo para matulungan ka, maibsan kung ano yung mga meron sa'yo. Pero kasi kalimitan sa atin, ang ginagawa is kung ikaw yung tipo ng tao na marami kang kasinungalingan sa buhay, yung mga kaibigan na ito, mawawala sa buhay mo. No? Kasi sasabihin nila, wala ring kwenta kapag tinulungan ka, tinuruan ka. Kasi matigas ang ulo mo, hindi ka nakikinig. Ito yung mastery. So yung tinutumbok dito na mastery, kapag nalaman mo kung ano yung dapat mong matutunan, kung saan ka nadapa, at sinabi ng mga kaibigan mo, dapat bigyan mo ng pansin at bigyan mo rin ng halaga na pag-aralan at maging master mo yan. Wag yung sa tuwing gagawa ka na lang ng isang desisyon, lagi kang ganyan, di ba? So halimbawa, kapag nagkaroon ka ng boyfriend tapos niloko ka, sa susunod, wag ka nang magpaloko. Tapos kung ikaw naman ay may asawa, tapos niloko ka ng asawa mo, pinatawad mo, tapos niloko ka ulit, ay wag mo na rin patawarin pangalawa, 'di ba? Kasi parehos lang 'yan, no? Kapag yung isang tao may bisyo, hindi na mawawala 'yun, yung bisyo yun na 'yun, 'di ba? Literal, gano'n na 'yun. So, yung mastery dito is ikaw. Hindi yung kasama mo, yung ibang tao, yung karelasyon mo, hindi. Ikaw. Kasi kung hindi mo kayang disiplinahin sarili mo, kapag may asawa ka, may boyfriend ka, may ka-live-in ka, tapos lagi kang stress, lagi kang wala sa budget dahil sa bisyo nun, ibig sabihin, hindi maganda ang takbo ng buhay. At hindi rin po pwede na ganun lagi, di ba? So, dito,
ma-master mo yung buhay mo. Ganun din sa mga spiritual na side. Kung pinakulam ka dahil sa ugali mo, ayusin mo, baguhin mo ugali mo para wag ka na ulit ipakulam. Kasi, ito lang yung silent na revenge ng tao, lalong-lalo na kapag sinaktan mo. Ganun din sa nagayuma ka. Yung nagayuma kasi is karma. No? Nagayuma ka dahil karma mo na nang iwan ka or nagtraidor ka sa taong totoo. Diba? Halimbawa, yung kasama mo, yung asawa mo ngayon is may mahal na iba bago ikaw. Tapos gumawa ka ng paraan para mapasayo siya at ikaw yung nagwagi. Na buong akala mo dahil ikaw na yung kasal, ikaw yung legit, di ba? Syempre, legit ka sa papel. Pero sa puso't isipan ng taong pinakasalan mo at pinilit mo, hindi ikaw ang legit na mahal niya. So, wala pa rin side. Kasi yung pinapaniwalaan dito is spiritual na side. At yung tinitignan ni God at saka ni universe is yung laman ng puso't isipan mo. So, kung yung laman ng puso't isipan mo ay kademonyuhan, walang katahimikan, wala rin katahimikan ang buhay mo. Yun lang yun, di ba? Kasi, kung kukunan mo din ng base yung energy, kung yung energy mo is puro pang-aagaw, pang-chichismis, paninira sa kapwa, ganun din yung babalik sa'yo. Aagawan ka, mawawalan ka, i-chichismis ka din. Diba? So, ito yung dapat mong matandaan na para hindi bumalik sa'yo ang mga pinaggagawa mo. Huwag mo nang ituloy, huwag mo nang gawin. Magbago ka. Kasi yung mga tao, reflection yun ng mga ugali or mga actions mo sa buhay mo. Kaya nga 'di ba, nagkakaroon tayo ng regrets dahil sa mga wrong decisions at saka sa wrong move natin sa buhay. Na hindi tayo nagbigay ng space mag-isip. Hindi tayo nagbigay ng time para mag-heal at hindi tayo nagbigay ng silent life or way of life na kung saan fully recovered na tayo. Kasi kapag hindi tayo fully recovered, walang saysay. Parang sugat lang, no? Na kailangan may panahon talaga itong maghilom. At sa panahon na maghilom yung sugat na yan, pwede ka na ulit magsuot ng sapatos, magsuot ng kung anong damit na fitting or na ganun. Pero kapag hindi pa naghihilom yung sugat, diba yung kalimitan kapag sa paa, nagchichinelas ka talaga kahit nasa school ka. Kasi hindi pa kaya eh. Ganon din yung buhay mo. Ganon din sa larangan ng pag-ibig. Huwag mong pilitin na maghanap ng iba para gawin mong panakipbutas dahil lang sa nasasaktan ka. Hindi maganda yun. Tignan mo yung benda. Kahit anong ganda at kahit anong mahal ng benda, dahil benda lang siya. Hindi yung benda ang nagbibigay o nagpapahilom sa sugat, kundi yung gamot mismo. Ganon ang buhay ng tao. So, yung gamot sa sarili mong problema is yung pagkatao mo. Paano mo ba dalhin ang pagkatao mo? Diba? Para hindi ka na ulit madapa sa buhay, hindi ka na maloko sa buhay. Ito yung mastery. You have to master your own life at wag yung buhay ng ibang tao ang gawin mong topic of the town. Yung pagkagising mo, imbes na maglinis ka, bit-bit mo yung tasa ng kape, lalabas ka, makikipagchismisan ka hanggang gabi. O noon, Diyos ko, babalik ka lang sa saing ulam. Pagdating ng anak mo, sasabihin, kakain na po ako, andun lang, kumain ka. O, di ba may mga ganon. Tapos madidili yung paglalaba, pamamalengke, pamamlansa, dahil sa chismis. Yung pinakamaganda, i-master mo sarili mong buhay. Sa pamilya, sa pag-ibig, sa responsibilidad, sa trabaho, at sa sarili mo. Huwag mo isama yung ibang tao kasi labas sila sa buhay mo. Yung sarili mo lang asikasuhin mo. Walang chismis, walang attitude. Okay? Special episode po tayo.